Mga pagtimbaya o mga pag-abi-abi, gikan dinhi sa buhatan sa Negros Oriental Siquijor Mission, ngadto sa tanan nga nagasud-ong kanato karon live, gikan sa teritoryo sa Central Philippine Union Conference, ngadto sa tibuok kapupud-an sa Luzon, Visayas o Mindanao. Gani, ngadto paggawa sa nasod o tibuok kalibutan, din adunay mga nagsunod nining maong programa uban sa panghinaot nga ang mensahe nga atong ginapaambit makabaton og luna sa matag usa ka kasing-kasing, mahimong kabahin sa kinabuhi og muhatag kanatog paglaom og pagsalig ngadto sa Ginoo uban sa pagtuo nga ang iyang mga saad dili mapakyas. Dalaygon ang Ginoo, mga kahigalaan o mga kaigsonan. Nga bisan pa nining panahon karon sa pandemya, iya kitang gitugutan paggamit sa teknolohiya aron ang iyang mensahe mapadangat ngadto sa lain-lain nga mga dapit, ngadto sa lain-lain nga mga katawhan, unsa man ang ilang edad, batan-on man, tigulang, babae, lalaki, asa man sila karon ug unsa man ang ilang kahimtang, dalaygon ang Ginoo nga nagtugot niini aron sila usab makadawat sa mensahe o sa kalipay sa grasya sa Ginoo nga mudangat ngadto sa ilang kinabuhi. Ang uluhan sa ako nga topiko, giuluhan kining expressing Christian thoughts. Pagpadayag o pagpahayag sa Kristohanong hunahuna. Ang mga scientist, mga kagalaan, wala gyud sila saktong definition. Unsa man gyud ni ang hunahuna. Apan ang hunahuna, kini siya ma-express, mapahayag, masabtan sa lain-lain ug daghan kay mga pamaagi. Apan aduna lang may usa ka matang sa hunahuna nga angay nga imong batunan ug angay usab nga akong batunan. Philippians chapter 2 verse 5 ningon, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Ang uban nga mga hubad nining kigalaan nag-ingon, the attitude you should have is the one that Christ Jesus had. O ang contemporary English version nag-ingon, and think the same way that Christ Jesus thought. So adunay daghang matang sa unahuna. Apan ang matang sa unahuna nga angay batunan sa usa ka Kristohanon mao katong sama sa pangunahuna ni Ginoong Hesus. Wala niya isip pa nga usa ka butang pagailugan ang kagahom sa langit kundi nagpaubos siya siyang kaugalingon, mga kigalaan. And many more. Atong tanawon karon ang pipila ka mga butang nga anaa sa unahuna ni Ginoong Hesus. Apan ato unang tanawon ng pipila pa ka versions. Ingon ri, have this mind among yourselves. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. So nindot kayo lain-lain nga mga translations, no? Kay naghatag nato og lain-lain nga anggulo. Mao din ipasabot nini nga teksto, no? Sa today's English version, the attitude you should have is the one that Christ Jesus had. Sa akong gitan-aw nga pipila ka mga versions, mga kigalaan, mo ni siya naghisgot og attitude. Kay uban nga mga versions, think man gigamit, no? And think the same way that Christ Jesus thought. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. But ang today's English version nag-ingon, the attitude you should have is the one that Christ Jesus had. Hinumdum ko sa among maestro sa Mountain View College. Lakaw-lakaw to siya. Mr. Sinisa, if you cannot change, Sinisa na akong gamiton kaya kumain na rin ha. If you cannot change your attitude, you better change your course or change your name. Igsoon, mo nang din ha, kung dili nato mausab ang atong hunahuna unsa kaha, because we are Christians and we profess to follow Christ. Naingon ang Cebuano igsoon nga version, bato ni diha kaninyo kining hunahuna nga mabatunan ninyo diha kang Kristo Jesus.
Bato ni diha kaninyo, kining hunahuna, kining matangag hunahuna, this kind of thinking, this kind of thoughts, diha lamang nato kang Kristo mako. No other way. Christ the only way or no way, mga kigalaan o mga kaigsuonan. It is the mind of Jesus that we must transmit and communicate to the world. So atong tan-awon dinhi ang pipila ka mga panghuna-huna nga anaa diha kang Kristo nga malipay sabta ba nga masayon. Dili pa ni mao ang ako nga mensahe, pero niya ang pipila para inyo masabtan. Kay ang ato kung inyo pangitan-aw sa mga ato nga Sabbath school lesson nigsuon, naghisgot kini nga Christ is more concerned of the good of others than his own good. That is why his ministry was so effective. It is the only way, the only method, the method of Christ can only ensure us true success. No? Pipila sa mga hunahuna ni Jesus. He wants to give us peace. Gusto niya nga makabaton kita og kalinaw. John 14 verse 27 nagingon, kaninyo ibilin ko ang kalinaw. Kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw. Hatagan ko kamo niini, dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkagool ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Gusto niya nga makabaton kita og kalinaw. Labi na gyud sa atong panahon karon. Dunay gipatay dito. Dunay gi tulis dinhi. Dunay trahedya dito. Naay disgrasya dinhi. Natural calamity. Makigalaan. He wants us to have peace in spite of this turmoil around us. Yapag yun. He wants us to have joy. Matod niya sa John 16:24. Sukad wala pa kamoy na pangayo pinaagi sa kungalan. Pangayo kamo, siya pa'y nag-agda. Pangayo kamo, og makadawat kamo, aron mamahingpit ang inyong kalipay, that your joy may be full. Gusto ni Jesus nga, kita makabaton og kalipay. Dili lamang kalinaw, kundi kalipay usab. He wants us to find and save us. Luke 19 verse 10, nagingon, kaya ang anak sa tao mianhi sa pagpangita o pagluwas sa mga nawala. Mga kigalaan, I'm glad that Christ has found me. Dunay awit, when Jesus came and found me and put His arms around me. Pagkanindot nga awit igsoon. It is nice to know that we are lost and then our Savior has found us. That is why usana siyang unahuna igsoon. In fact, even if there's only one person who sinned, He will still come for that person and die for that person. That is what is in the mind of Jesus, mga kigilaan. O dili lamang niya buot nga kita makabaton o madagayaon nga kinabuhi. He wants to give us not just abundant life, but also eternal life. Diba? Nagingon sa John chapter 5 verse 40, apan dili kamo muari kanako, speaking ato sa mga tao nga kritiko sa iya ha. Apan dili kamo muari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Apan sa John 6:47 and 48 siya nagingon, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga ang mosalig may kinabuhing dayon. Ako maong tinapay nga naghatag og kinabuhi. It's just like saying, trust me, I can give you eternal life. That is what is in the mind of Jesus, mga kigalaan. There's no other way. Matod niya, ako maong dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Sa Siliman University, nadia Via Veritas Vita. No? So, mauna ang nasa unahuna ni Jesus para gyud sa atong kaayuhan nga tanan. So muna nga kita ingon mga Kristohanon dapat masayod kita unsaon pagpahayag niini nga maong hunahuna ngadto sa kalibutan. Tungod we should possess that kind of mentality of Jesus Christ because He wants us to be His witnesses to the world. Ang hunahuna dili nato mahikap, dili nato mahipos, but we can see, we can taste, we can smell,
We can touch the expressions of the mind. Everything you see, kanang mga hinimo nga mga buildings, kanang lamian nga pagkaon nga imong gitilawan, kanang imong gitan-aw nga salida, kining gadget nga atong gadgets nga atong gigamit. All these things are expressions of the mind. Gimugna kini sa hunahuna. But we must be careful how we think. What kind of mind do we have? Do we have the mind of Jesus Christ? Do we have Christian thoughts? Or do we have carnal minds? Nga, mga unod-nun nga mga hunahuna. What does the Bible say about carnal mind? Doon ay usa ka komedya igsoon. Komedya lang ni siya. Kaniya to na mga tao mag-istoryahan ay may tungod og trabaho, maingon ang uban ang mga karaan. How many years are you in service now? Ako? Ingunanin ako kadugay sa trabaho. Muna pungutana sa una, how many years are you in service? Pero bago na kuno pungutana ron, ang pungutana ron, unsa naman imong service ron? Dili sa lagson hanga kanang naay service o sakyan na dili na dautan. It's a necessity now, pero murabag nausob na kuno pangutana ba sa una pila nakakatuig sa serbisyo, pero karon unsang pangutana na nga unsa na may imong service ron. But of course, it's a necessity. Pero komedya lang na sa igsoon. Pero usahay sad kana makabantay sab ka nga mga tao murag ilang huna-huna naa sa mga butang. No? Nga dili mahimutan. Unsa man ang gisulti sa Biblia about the carnal mind? Romans chapter 8 verses 6 and 7. Ang panghuna-huna alang sa unod, musangpot sa kamatayon. Apan ang panghuna-huna sa espiritu, musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Kay kaaway sa Dios ang panghuna-huna nga alang sa unod. Kini magadumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios. Sa pagkatinuod, dili kini makahimo sa pagpailalom niini. Sa English Standard Version nagingon, to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Sawa pa mo ato si Ginoo sa langit, sawa pa mo kayab si Ginoong Hesus. Siya naghatag og sugo ngadto sa mga tinun-an. In fact, He also gave the promise of the coming of the Holy Spirit. Ug doon na siya gisugo kanila. Matod niya. Acts chapter 1 verse 8. Apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo, ug kamo unya akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Ang English ni Igsoon nagingon, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost of the earth. Ye shall be witnesses unto me. O dini paagiha igsoon, maghisgot lamang kitag duha. Dalion na ito paghisgot. Duha ka mga paagi sa pag-express of Christian thoughts. No? Pagpadayag sa Kristohanon nga hunahuna in relation to our task of witnessing to the world. So, we can express Christian thoughts and become effective witnesses for Christ through our words and actions. First, we must deal with our words. How do we witness to the world? How do we express Christian thoughts to the world? By our words. By speaking words of encouragement. Matod pa sa Thessalonica 5:11. And so encourage one another and help one another just as you are doing. Just as you are now doing. Pag dinasigay ang usa kanyo, pag tinabangay kamo, maingon sa inyong ginabuhat karon. Niya ang mga pipila ka mga importanteng benepisyo o kayuhan sa encouragement and so on. Number one, it helps to provide us with energy to accomplish our objective. No? Ang pulong sa encouragement o pagpadasig, nagahatag ka na kini kanato og kadasig makigilaan aron pagsaksi o ingon ta paghimo
sa ato nga mga angay buhaton. It is like a light in the tunnel that gives us hope, knowing that there's someone who believes that we can make it. Nakasinati na baka nga daw naluya na ka, na-discourage na ka, di ka gusto mo alaga sa Ginoo. Di ka mubuhat sa katahas tungod kay di ka gusto mo buhat niya na apan dunay nagingon makaya lagi na nimo. I believe in you. So ang pulong nga makapadasig igsoon kini makapalig-on kanimo sama kini kahayag nga naglakat kas kang ngitngit makita ni budtos tumoy ito ni nagkirap-kirap nitong kahayag ako tong aton naa nay tao dinha. Words of encouragement gives us hope. No? Sa diha nga naa na kita sa pinakaubos nga kahimtang sa tong kinabuhi tingali sa tong pagbati, we tend to withdraw from other people because we fear their judgment. But if there's someone who can empower us with encouragement, that person will be our bringer of hope. Words of encouragement is the spark that gives us hope when we are in darkness or we are in the dark. It motivates us to take one small step after another until we see the light. Mga kigalaan, ako ingon nga, usa ka magbubuhat, I experienced so many discouragements sa akong kinabuhi, especially in my early years in the ministry. Gani, even before, I thought of quitting from pursuing of becoming a pastor. Yung hunaw na ko, wala tingali ko tawga sa Ginoo. I was so much discouraged, not because of the work, but somehow I was discouraged with some people. Pero sa diha nga, andam na ko mo sulod og laing trabaho other than the ministry makigalaan. My then girlfriend told me, kung mo trabaho ka dinhi sa akong trabahoan, sige tang kuyog, kada Sabado kuyog ta, hasta imong pamilya, imong sweldo wala deduction, intact imong sweldo, wala kay taong atimanon, wala kay simbahan nga atimanon, imong panahon diri namo. Pero karon kay gitawag man ka didto og paglayman, imong allowance mao ra ni kagamay, pili ka, asa ka. Pero ako, kung ako imong papilion, I want you to go there because I know that bisan gamay na dito allowance, malipayon ka didto tungod kay mao kabalo ko nga naa diha imong kasing-kasing. So mo hinungdan kigalaan nga nituo ko sa akong sweetheart kaniadto, no? Nga niadto ko nang usa ka lugar nag lay worker ko didto and the rest is history. So kana nga mong girlfriend ako isong kaniadto is now my wife makigalaan. And since then she became the wind beneath my wings every time I get some discouragements and frustrations, mga kaigsuonan. Because in that time, I felt so low, and yet she gave me hope. You are called by God. Ayaw patintal diri. Lakaw ka dito, malipay ka dito, mato ka, serbisyo ka, bisag gamay ra tong allowance dito, but I know that your heart is there. Lakaw dito. No? So, words of encouragement can give us hope to go on, to complete the task, to pursue what is in your mind, and especially sa akong kagalingon ng soon, later on, ako dyan na pamatud-an nga Ginoo mao gyud ang nagtawag. Sa diha nga ikaw magsulti og nga pulong sa pagpadasig, it helps change the perspective of a person. No? When we are in the middle of trials and challenges, we can get confused. It can lead us to view things differently. It can sometimes point our focus on immediate and petty things. It can sometimes, it makes our desire to survive, makes us unable to see the big picture, and it often leads us to make wrong decisions. A word of encouragement can help us to calm us. Can help to calm us and make us stop to analyze what's going on in our life. It has the power to make us see the situation from a better perspective. Usay maghigalaan, kung doon na kaayo ta sa problema, dako kaayo, we are overwhelmed. Pero kung doon ay tao, mingon mo, dili pagod. Anhi taris, unahan. Oh, padistansya sa ta, tanaw. Muna yung problema, no? Oh, muna. See the big picture.
When you see the big picture, makigalaan, especially as a Christian, you will see that your problem is just small. You can overcome. You can solve it because of this person that has trust in you. Because this person who has given you encouragement to see the big picture. Karon, panalitan karon, na ay pandemya, coronavirus, no? Magproblema ang mga tao, nahadlok mga tao, nalisang ang mga tao, unsa may buhaton nato, asa man ni padulong. Pero kung doon na mingon mo, dali, tanaw na to. Mo ni panghitabo ron. Tungod manggod na, imo ipakita, these things is just part of that great overarching theme of the history of the universe, of the history of the world. We are in the context of the great controversy. Munang naay mga kaguliyan ron dinhi. Pero mao ni ang mga saad sa Ginoo. Imo ipakita sa tao, mao ba? And if he understands, and if you understand, malipay ka that our blessed hope is coming very soon. So it helps the perspective. It helps change the perspective of a person. Ang mga pulong sa encouragement, helps to restore self-confidence. No? Dili na ako magdugay niya, kabulong matang kung sa self-confidence makigilaan. Pero, niya, hinaot unta nga kita, mahimo mga tao nga makatabang og sulti o words of encouragement aron makabaton og self-confidence sa mga tao. Kadasig. Doon ay usa ka English publication nga nag-offer sila og usa ka premyo ngadto sa makahatag og labing maayo nga definition of a friend. Og sa mga linibo nga miabot nga mga interest niya ang pipila kung basahon. A friend is one who multiplies joys, divides grief. Nasa nagingon, a friend is one who understands our silence. Ang isa nagingon sad, a volume of sympathy bound in cloth. Doon na siya nagingon, a friend is a watch which beats true at all time and never run down. Pero niya ang nakadaog mga kigilaan, nagingon, a friend, the one who comes in when the whole world goes out. Mga kigilaan sa kuno, a friend is the one who comes in when the whole world goes out. Be that friend, igsoon. Be an encourager. Be a bringer of hope ngadto sa imo isikataw. Ang word of encouragement, igsoon, helps people succeed. No? Doon ay sa kabatanon nga nagdula kaniya dito sa Kanlaon. Dito sa Kanlaon. Dugay na mga about between 2000 to 2003 between anam kigalaan. Ngano ako ni nahinumduman ron tungod kay sa dito mi last year August dito sa Cagayan doon ay batanon nga niadto nako. Pastor, wala nga kailan ako. Kudog daghan mo nahibalag. Wala jud ko kailan nimo sorry kay kinsa man ka nagpaila siya nako. Pastor, ikaw biya hinungdan ngano na pastor ko karon. Kung ano man siya, kinungdong ka pastor dito sa Kanlaon na association dito sa Aquino, sa Manao, unya imo kong giduol. Imo kong ginan nga dong. Dahil pagod istorya ta. Angayan ka mo pastor dong kadungo ko. Nag-encourage day ko niya kigsunan. Kadaghan atong batanon istoryahan. Di na ta ka-recall tanan. Pero kiniya mo batanon, he took that by heart and then he studied theology and now he is a worker in Mindanao. Nalipay ko igsuon. Just a simple encouragement and he succeeded. Kung siya, kung wala pa itong tambag ng pastor, dili ko mo pastoron. Kung nilampos ko, I am now a worker, nalipay ko, pasalamat ko sa Ginoo, naghibalag ta atong panahon na. No? So, usa ka batanon. Usa ka bata. He worked long hours in a factory in Naples. He yearned to be a singer. Gusto niya mahimong manugawit. Sa dihang 10 anyos pa lang siya ni nagpa-enroll na og voice lesson. Pero kabulo mo, ang iyang maestro ningon nga, di makakakanta, oy, bati kag tingog, kanang kagiskil sana, tagsing kag tingog, murag mga dahon, o murag bintana, nga nagingon-ingon na langas kayo, yung tingog, you have no future as a singer. Pero ang inahan ni mong bata, mingon, my son, she has visions of greatness for her son. She says, my son, I am going to make every sacrifice to pay for your voice lesson. Why?
Because this mother has visions of greatness for her son. She believes that he has a talent for singing, of singing. So, iyang gihimo tanan, suporta, and through her consistent encouragement o sa confidence nga to sa iyaha, that boy became one of the world's greatest singers. His name is Enrico Caruso, the great tenor, mga kagalaan, si Enrico Caruso. So, speaking words of encouragement can also help build self-esteem. Kung sa may self-esteem, muna imong paghatag og bili sa imong kaugalingon. No? Lahi na po taong garbuso nga, sobrang bilib sa kaugalingon. But self-esteem is knowing where you are. Punoon sa imong kahimtang, may pagkasalig sa imong kaugalingon. Sa nag-transfer ko ani nga to sa PowerPoint kahapon, pop up ang gipost ni Sir Evan Villarubin dire sa Union nga, if speaking kindly to plants help them grow, imagine what speaking kindly words to humans can do. Kung hindi ta man ako ning i-appeal, oh. So dito sa Facebook na post ni Sir Evan Villarubin, na ako ni nakita, akong gikopya din pug kanin niya gikopya. Pero ningon, if speaking kindly to plants help them grow, imagine what speaking kindly to humans can do. Doon sa kasugilanon nga sugid ni Alton III nga usa ka kompanya sa usa ka English city, doon na sila plano maghimo og usa ka programa, service nga gitawag nila MOR or moral. Matud pa niya, kung sa diha ang akong papa mo atos trabaho hapit na gani di mananghid o gani kung malimot siya mga pinasahi nga mga okasyon sama sa birthday o kung gani magsige siya pangasaba sa mga bata, ang akong mama makaatos telepono. Hello? Kuan niya mama, mudayal. Hello? Ang MOR nga service mo idayalon sa iyang inahan. Kabalo mo kung sa'y madungong sa iyang inahan dito, doon na dayo mingon dito sa kuan, telepono. You're quiet, beautiful, you know? Madungog dito sa telepono, nga naay latingog sa lalaki, nindot ka tingog sa lalaki, nga mingon, kabalo ka, gwapa ka kaayo. Kabulong kigsunan, kining inahan, ato na lang maminaw sa telepono, kay iyang bana, wa na'y panahon niya nga mo, daig mura na siya walay, bili, pero makadungog gani siya niya to, mas mutuo na siya dito sa telepono kay sa iyang bana. But that's what self-esteem needs. And that's what words of encouragement can do. Naamay nagsulti niya, bisag wa siya kakitag kinsa, pero nangingon nga, kablo ka, gwapa ka kaayo. Kato tingali nga dayanon, para tos mga babae, sa mga asawa, no? Or babae lang yun tingali sa ilang nga programa, hindi ka na, muingon ra, maminaw ra ka. You're quiet, beautiful, you know? Makomfort na iyang inahan. So, mga kigalaan, kamo mga bana na minaron hinauton ta nga ang atong mga asawa ato pong parahigan, no? But most of all, matupad ni Jesus to encourage us. Come to me, all of you who are tired from carrying heavy loads, and I will give you rest, in Matthew chapter 11, verse 28. Tinuod ka na makigsunan nga kita mahimo nga mga epektibo nga mga Kristohanon pinagi sa pagpahayag sa mga Kristohanon nga panghuna-huna o mahimo epektibo nga mga saksi ni Jesus pinagi pagsulti o mga pulong sa pagpadasig. Words of encouragement, words of hope, no? By speaking words of hope, usa ka bata nga hapit na malumos. Dito siya sa suba, hapit na malumos. Nagkapakapa siya dito. Unya, naay tao niagi sa daplin. Matun niya, sir, tabagi ko, sir. Pagkakita sa lalaki nga kinibata, murag malumos, iyang giduol, ikasaban, nga namugog ka, nga dinangag ka din hapon, nahulog, hinoon ka diha. Ingon ang bata, luwasas ako, sir. Unya ra ko kasabi, igbaluwas ako di mo dire. Igsoon, people are perishing. They do not need lecture. They need hope. They need to be helped. No?
So we can be effective witnesses of Christ by expressing Christian thoughts through our words, by speaking words of hope. Doon ay usa kasugilanon sa Second World War. Then, unom ka mga bombers, no? Fighter planes. Gipagula sila dito ni sa Atlantic Ocean ay tabo. Gipalupad sila gikan sa ilang aircraft carrier to monitor some enemy submarines. Lupadupad sila dito. Unya, when they took off, ang ilang kapitan mingon nga, palunga tanang suga sa barko. So, gipalong tanang suga. Libot-libot tong unong kabog dito, layo na kinaabdan. Pagpauli na nila, ngit-ngit kayong lawod. Ngit-ngit kayong lawod. Palong makina, palong suga. So, nitawag sila sa radyo. Kabalo sila, naaragyo na atong barko. Oh. So, nanawag, please give us light. Kay pauli nami. Ningon na operator, blackout. Ay kaduha nga piloto, ningon na sad, please, give us light so that we could make it. Nitubag na pong operator, blackout. Ay katulo nga piloto, ningon, give us light because we will land. Nitubag na po ang operator, blackout. Unya gipalong niya ang radyo aron di na siya maistorbo. That evening, kadtong unom ka mga fighter planes, pilots niya to, perished in the Atlantic Ocean and out for eternity, makigalaan. They had no hope. The operator did not give them hope. Ningon unta to siya, sige, akong ingnon natong kapitan nga pasigaw na para makalanding mo. But no, ako na nakuha nga sugilanon igsoon sa Prairie Overcomer. So inatong kini atong ginahimo nga wali makahatag ni paglaom sa mga naminaw kanato. Mato pa ni Jesus nga to subscribe sa Mark 12:34. Og si Jesus mingon kaniya, ikaw dili halayo sa gingharian sa Dios. Kabalo mo ni mga eskriba, kaubas mga Parisiyo, kanunay nangita og sayop kang Jesus. But in spite of that, si Jesus said kindly words to him. Maayong pinulungan na mga pinulungan dunay paglaom, giving him hope. Bisan pa sa mga tao nga dili maayo ang tinguha sa iya, apan gipakita ang gyapon ni Jesus og maayo. So mangkigalaan, we can be effective witnesses for Christ by expressing Christian thoughts through our words, by speaking words of courage. Matod pa ni speaking words of courage, batod pa ni Winston Churchill, former Prime Minister of England, matod niya, or British Prime Minister, matod niya, speak your mind. Even if your voice shakes, it takes courage to grow up and become who you really are. Isulti mo una-una, bisan pag nagkurog yung mong tingog, kay kini nagkinahanglan og kaisog sa pagtubo aron ikaw mahimo kung si kinsa gayud ikaw. Si E.E. Cummings nagingon, usa ka American poet, painter, essayist, author and playwright. Matod niya, courage is not living without fear. Courage is being scared to death and doing the right thing anyway. Matod niya, ang kaisog wala magpasabot nga nakinabuhi kitang way kahadlok, kundili ang kaisog mao ang bisag na lisang nakamura nakagmamatay sa kalisang imo gyapong buhaton ang insakto. Mao na ang kaisog. Apan ang padasig sa Biblia mo ni Son, Deuteronomy 31 verse 6. Be strong and of good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He is that doth go with you. He will not fail thee, nor forsake thee. Question, who is not afraid of COVID-19? Who is not scared of it? We are all afraid. We are all scared. But we have God's promise that He will take care of us. And if worst comes to worst, we can still exclaim with Paul, saying, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. According to 2 Timothy chapter 4, verse 7, makikisunan. So we can give words of courage nito sa mga tao igsoon. Now, we can be effective witnesses for Christ by expressing Christian thoughts
through our words by speaking words of faith. Nagingon ang Sabbath School lesson nato, August 8 nga lesson, 2020. When we witness, we speak of Jesus. Ngano ako ning giapil ng kigsunan? Bisan pag magsulti kag words of encouragement, words of hope, words of courage, but still we need to share our words of faith. We are not all preachers, we are not all evangelists, but still we can speak, we can tell our friends. Ningon din when we witness, we speak of Jesus. But what would we know about Jesus without the Bible? Ni Biblia. In fact, how much would we know about the great controversy, the love of God, and the birth, life, ministry, death, resurrection, and return of our Lord if we did not have the Scripture? So, importante kayo na magbaton sa pulong sa Ginoo. Tungod kay katong atong gibuhat nga pagpadasig, paghatag og paglaom, pagsulti og mga pinulungan nga dunay kaisog pagatubang sa mga pagsulay ug mga kalisod. Diri nato tanan gikuha nga ato sa mga kusog, mga kigalaan. Diri nato gikuha nga ato gipadasig nila. And in fact, it's very difficult to witness for Jesus if we do not have the Scripture. And even the work of the Holy Spirit of convicting, of revealing the truth to people would be limited without the Scripture, because the clearest revelation of God and of Jesus Christ is found in the Scripture. Mato pa, nining leksyon, when we share the Word of God, our primary goal is not to prove that we are right and that the other person is wrong. It is to reveal Jesus in each facet of the truth we share. Muna magkagalaan. Sa dihang atong ipaambit ang pulong sa Ginoo, dili nato tinguha, dili mo primero o pinakaimportante para nato nga pagpamatuod nga kita mo insakto ug sayop siya, kundili ang pagpadayag kang Ginoong Hesus sa matag bahin sa pagtulunan nga atong gipaambit gikan dinhi sa pulong sa Dios. Lamang dunay pipila ka mga prinsipyo giingon, in all our witnessing, we must keep 3 biblical principles in mind. What we say, how we say it, and when we say it. Bantayan lang na nato. Let us just be careful with that. But still, kinahanglan, we have to share words of faith. Not just words of encouragement, not just words of hope, not just words of courage, not just any positive thing we could say to a person, but also we should not neglect to share the word of faith from the Scripture. Makigalaan. So, mga igsoon, tinuod gayud, we can express Christian thoughts and become effective witnesses for Christ through our words by speaking words of encouragement, hope, courage, faith, among all others. Pero igsoon, words have their own place in witnessing, and while they are very important, actions are equally important. Our actions must also be consistent with our words as we witness. So, aside from being effective in expressing Christian thoughts, aside from being effective as witnesses of Christ by speaking words of encouragement, hope, courage, faith, we can also become effective witnesses for Christ by our actions. So, it's through our words and actions. Mo yun yung pinaka-basic makigalaan in witnessing. And our actions should be consistent with our words and vice versa. Pero pangutana, how do we express Christian thoughts? By our actions. Duha lang ako i-share igsoon. By looking at each person as your brother and sister. Ngano importante man kayo nga itong tan-awon ang ato isikaingon, ingon nga ito igsuon lalaki o babae. We pray, Father which art in heaven. Nasabtan ba rin nato mga kigalaan? Nasabtan ba nato kini mga igsoon? Nga sa diyang ato kining giampo, atong giila that all humankind is one family and that we should treat them as our brothers and sisters. Unsay problema ron sa ubang nasod? No? Prejudice. Racial prejudice mga kigalaan. Tribalism. But when we pray this prayer, as a Christian,
that eliminates tribalism, racism, prejudice to our fellow men. Nagwala na muna ang Biblia, neither Greek nor Jew. Walay Hudiyo, walay Grigo, walay Hudiyo. Walay nagbahin yan na nilang kigalaan. Usan ako ka-experience. Sa bago pa kong graduate dito sa Dumaguete, nitrabaho ko dito sa Bacolod City. Sa pinakadako ni nga department store before ka ng mga dagko ron din ha, niabot ka ng Gaisano, Robinson, SM. Wala pa na sila. Wala pa na sila ng mga ingonta, mga department stores. Nakatrabaho ko dito sa pinakadako ng department store. Pero sa dito nako, ila kong gidawat o wag yun niingon nga, ay, hindi nato na pagbatonon re kay si Buano na ya. Papulian na to sa Negros Oriental, papulian na kay lahi hinambalan sina, si Buano ina. No, they accepted me to their circle and they made me comfortable in their company. Nalipay yung ko igsoon. Ano, bago kong graduate dito sa Dumaguete, trabaho ko dito Bacolod. Wako'y kaila. Of course, na ako'y agaw dito, pero naaman sa siya trabaho and I have to find a job. So, ni-apply ko din ng Osaka department store. And when I was accepted, I was even favored mga kigsonan. I was allowed. Kay pagtrabaho na ako diha, first 2 weeks, dili kahatagan na kaniya tuog day off. But you know what? Sa dito ko, nananghid ko. No? Di ko malimot sa among supervisor na ako sa school and office supplies. Nananghid ko kang Sir Alejo. O mo kailangan niya. Pero di ko malimot siya ngalan. Ngano? Kaysa pagpananghid na ko niya, nung Alejo, Sir Alejo, kanang, dili ko muduty ugmaha or sa Sabado kay I am a Seventh-day Adventist. Kabalo mo, nakibot ang iban nga mga kaupod na kon sa obra, kay nga si Joel Sinisa, ginpa day off, amo palang gani pag-report, Martes nag-report, pagka Sabado, day off na, pagkanindot nga experience igsoon. Kay iyang ginintindi niya ang akon nga relihiyon. Matod niya, when we pray, Father which art in heaven, that eliminates racial prejudice. That eliminates tribalism, makigalaan. Kabalo mo, when they accepted me, unconsciously, they were doing the spirit of that prayer. Father in heaven, which art in heaven. Ilang gimong son. Muna nga, the first thing that we should do is to look at each person as winnable to the kingdom of God, as our brother and sister. Kay bisan pag musulti kag nindot igala, no? Nindot imong isulti. Sa communication igsoon, about 7% na imong gisulti. 35 or 37% is how you say it. Pero 50% kapin ang imong body language. That's the whole package of a communication. So masabda na nila kung sincero ba ka o dili sa imong pagpakighimamat niya. Nindot imong gisulti pero tinanawan, linihukan, lahiras gisulti, inconsistency imong gisulti igsoon. Masabta na sa tao. Mubita na mingon uban nga action speaks louder than words. So we can be effective witnesses for Christ by expressing Christian thoughts through our actions, by looking at each person as our brother and sister. What else? By doing acts of kindness. Or sa material, I borrowed the material of Elder Robert Costa. So, gingon din he. Growing churches have a variety of programs that meet the needs of different groups of people, just like Jesus, who met the physical, intellectual, emotional, and spiritual needs. His people, full of love, do the same. Okay? So, ingon nga iyang katawhan ni Ginoong makiksunan. We should do these projects of kindness, these acts of kindness. Kay ang naobserbahan nga nagatubo nga mga iglesia, dunay mga programa niini nga nagatubag sa lain-lain nga mga panginahanglan, sa lain-lain nga mga katawhan usab.
Sama sa metodo, pamaagi ni Ginoong Hesus. He mingled with people, no? He longed for their needs. He sympathized with them, ministered to them, then He bade them, follow me. So, napipila, dili na ako ni Hotdon. Kini siya, you can do this anytime, pero mas nindot yun ko ng inyong church, maghimo nini nga programa. But there are some things here also that you could do individually or personally, kay dili na kinanglang i-appeal pag programa dito. There are some things here nga pwede ninyo himo programa sa church as acts of kindness or projects of kindness nga to sa community. Like for example, smile and speak kindly to everyone you meet. Lisod ba ron? Just to smile and to speak kindly sa imong mahibalag. Carry a meal to a sick or an elderly person. Kanang imong dadag pagkaon katong tigulang dito. Malipay na silang kigsunan. Dili man tingali ta higayon, but when you bring food to them, malipay na sila. Or kung dunay mga tao na nagtrabaho dinha, you will make a program nga anang adlaw manghatag ta dito og mga bugnaw nga ilimnon nga tubig. Anang dapita sa kadalanan, sa parke ba o sa mall ba, manghatag ta og mga ilimnon nga bugnaw. Dili ilimnon nga bino, tubig. Okay. Then pagpakita og simpatiya kung dunay pamilya nga nagbangutan, nay namatyan, ato didto, mutabang-tabang didto sa inyong manasilingan. Kanang didto mo kailhi ayo mo pataka, no? Pero kanang inyong mga nailhan nga mga tao, pagpakita mo og simpatiya didto. No? Dire sa NSM, pila ka higayon to nag-agi-agi ko, na pila jud kabuk higayon nay patay dia, nay namatay ba, nay namatyan. Nihangyo ko dire nga pwede nga atong padadaan na sila din og kuan kanang bulak. Magipadadaan og bulak dito. Nasurpresa ang namatyan kisunan. Uy, nakabalo di ay mo. That was just a small act of kindness. Pero nalipay sila nga ang Seventh-day Adventist diha nga kanang opisina. Nakabalo di ay nga namatay dinhi. Nagpadala og bulak. Nalipay sila kisunan. Simple act of kindness. Napagyod, praying in the neighborhood, visit persons in prison, assist handicapped individuals, lift, rocking, kanabitang mga lugar nga daghan kayong mga dahon, mga tugkaran nga daghan dahon. Kung doon ay programa ng iglesia, labi na mga batanon, magdalag mga rake, mayon nga, oy ma'am, nami programa ron, manglimpyo mig mga tugkaran ninyo, kinsa may di malipay ana. Tapuko ng ilang nga mga sagbot. Memorial service, kung doon ay namatyan igsoon. Invite neighbors to your home for social gathering, and many, many more. Di na nakuhot doon igsoon. Kay daghan kini, if you want a complete list, na ako'y kompletong lista niya na, pero puro na sampos taas kayo. Sa inyo sad nga mga pangulo sa inyo nga mga missions and conferences, especially diri sa CPUC, naana sila niya ng kigalan. Kaya di ako naka-acquire nga material. No? So, acts of kindness. Now, in the natural world, as well as in the spiritual world, there are laws of the harvest. One of the most basic is simply this. To have a crop, it is necessary to plant the seed. No? Kung gusto ka na kay ani, importante o gikinahanglan nga imong itisok o itanom ang liso. No farmer expect God to work a miracle and germinate seed he has not sown. When the seed of kindness and love are planted, the Holy Spirit will lead the people to listen the rest of the story. The only visits God can bless are the ones we make. The only literature God can bless is literature we distribute. The only prayers God can bless for souls are prayers we offer. The only Bible studies God can bless are the ones we give. The only evangelistic seminars God can bless are the ones we conduct. And the only acts of kindness God can bless are the ones we practice to others. Usa ka sugilanon kigilaan before I close. Usa ka gabi ni ana dito sa Philadelphia, Pennsylvania. Usa ka tao misulod diha sa usa ka gamay nga hotel. Ni-approach siya dito niduol siya sa counter ug nangutana siya duna pa bay bakante nga kwarto. Well, si George Bolt mo ang clerk niya itong gabi una. Siya mo yung naka-duty, si George Bolt.
Matod niya, sorry sir, all rooms are taken tonight. So the old man began to walk away and said, sorry, my wife is sick and I need a room. Has not been able to find any tonight. So wadi ko kita rong gabi. Sorry kay nag-istorbo ko nimo dinhi. So while the man was leaving, when George said, ingon si George Bolt, wait sir, I did not say you could not have a room. What I said was that there is no room in the hotel. But if your wife is sick, you can have my room. I can sleep in one of these chairs when I finish my shift. You can have my room. Follow me. Iyang gidala tong managtiayon dito siyang kwarto to make them feel comfortable sa iyang atuluganan. So, anang gabi una, kadtong lalaki nga iyang gipakatulog ni George Bolt, wala mahimutang sige liso-liso dito sa iyang higdaanan. Pagkasayo sa buntag, iyang gitawagan ang tag-iya sa hotel. Matod niya, hello, good morning. Matod po sa tag-iya, good morning. Nitubag, nisulti itong nanawag na gulang. I'm John Jacob Astor. Do you have an employee named George who was on call last night? Ingon ng tag-iya, yes, his name is George Bolt. What do you need? Matod niya, well, I'm going to build the largest hotel in America and I want that boy is my business manager. For years, I've been looking for someone like him who knows how to be kind to strangers. So, mga kaigalaan, John Jacob Astor built the Waldorf Astor and George became the manager of the most famous hotel in America for 40 years because he practiced kindness. Acts of kindness, kaigalaan. The example of George Bolt can be repeated many times in the life of Christians. Kindness is the result of something that God, through His Spirit, runs in every heart when we let it. In a hectic world, goodness, kindness, and love for others are like an oasis to refresh those around us. Do you not believe that this is the purpose of God, that His church should be the center of courtesy, kindness, understanding, and love? Nagtuo ka ba niya na igsoon? Nga ang ato iglesia, gusto sa Ginoo nga mahimong sentro sa pagkamaayo, sa pagkamatinagdanon, pagkamasinabuton, o pagkamahigugmaon. Ang gibuhat ni George Bolt, mapilo-pilo ka na sa pagbuhat sa kinabuhi nato, kigsonan, to show kindness. Acts of kindness, kigsoon. Matod pa sa Testimonies, Volume 9, page 189. If we would humble ourselves before God, and be kind and courteous, and tender-hearted and pitiful, there would be 100 conversions to the truth, where now there is only one. Pagkanindot nga statement igsoon, kung kita di ay magpaubos atong kaugalingon, magmabuot, matinumanon, kanang malumog magkasing-kasing, o maluluyon, aduna untay mga ginatos nga conversion, ngatos kamatuoran, din aduna lamay usa karon. So igsoon, sa pagtapos, mahimo nato pagpadayag ang Kristohanong panghunahuna ngatos kalibutan. Pinaagi sa atong mga pinulungan ug sa atong mga binuhatan. Pinaagi pagsulti o mga pulong sa pagpadasig, paglaom, kaisog, pagtuo, o pinaagi sa atong mga binuhatan, pinaagi sa pagtan-aw o pagtagad sa ato isig kaingon sa matang usa ka lalaki ug babay, ingon nga ato igsuon diha sa Ginoo, o pinaagi sa pagbuhat o mga binuhatan sa kaayo ngadto sa ato isig kaingon. Igsoon, be Christ's witness by expressing Christian thoughts through your words and your actions, and always trust that in Christ we stand. Let us pray. Amahang langit nun, ninimo ang taknas kagabhion, kami malipayon nga nagsangpit sa imong ngalan, nagpasalamat kanimo Ginoo sa imong kaayo kanamo. Salamat sa mga painumdom kanamo amahan. Pinagi niya itong mensahe nga pwede namo mapadayag ang hunahuna nga Kristohanon. Pinagi sa among mga pinulungan o pinagi sa among mga maayong binuhatan. Ginoo, hinaot pa nga kami himuon nimo nga mga imong instrumento sa imong gugma nga amo makabot ang mga katawhan
amo mapadayag ang imong tinguha alang kanila, ingon nga imong mga instrumento ngadto sa kalibutan, ingon nga imong mga pinadala. Salamat kayo Ginoo, ikaw nagdungog kanamo. Panalangini ang tanan nga viewers karon gikan dinhi sa teritoryo sa CPUC ngadto sa tibuok kalibutan Ginoo, sa tanan nga nagsud-ong kanamo karon nga nini via internet. Salamat Amahan, ikaw nagdungog kanamo. O salamat kayo sa imong pagtugot kanamo, pagbuhat na ini nga pagpahat sa mensahe. O kining tanan among gilauman nga madawat o gipasalamatan kanunay diha sa ngalan ug gahom sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Amen.